Hello mga ka-traders and what's up sa inyo? Weekly analysis ulit tayo. Tingnan natin yung mga kaganapan nung huling nating nilabas na weekly analysis natin. Nag-update ako tapos nagbigay ako ng target, yung unang target. Na-hit naman yon at talaga naman nag-profit tayo doon. So kung ano yung dahilan, kung paano ko nakita at kung paano ako nag-entry, syempre papakita ko niya sa inyo sa chart. Okay? So tara, tignan natin ulit kung anong gagawin ni market next week. Samahan niyo na rin ako at saka sana may matutunan kayo sa mga analysis na ginagawa ko. Okay? Pwede niyo itong ipagkumparahan. Kumbaga, i-compare sa mga analysis ninyo. Di ba? Kumbaga, kung tama ba o ganito ba, parehas ba, okay? O kung malabo ba. Di ba? At least meron kayong pinagkukumparahan ng analysis ninyo. Para sa akin, it's honored kung magiging parehas o kaya naman taliwas, tapos i-comment nyo sa baba kung ano nga ba talaga yung totoong mangyayari sa next week para naman sa ganun, nagiging awareness din ako. Pwede ko rin ma-change yung analysis ko. Kumbaga, bigyan ko rin ng, o kaya tingnan ko kung meron nga ba talagang chance para doon, di ba? Pwede kayong mag-share dito, comment nyo lang yan dyan sa baba, and then hit mo na rin yung like, then subscribe ka na rin para naman kumita na ako dito sa YouTube channel ko. Okay? Okay, nandito tayo ngayon sa ating trading view, which is gold pa rin, 1 hour pa rin. Okay, 1 hour pa rin yung tinitingnan natin. Siyempre, doon tayo nag-analysis last week di ba? So, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? So, ayun nga, yung nag-update ako, ang sabi ko nga, ang target ko nga dito ay 80 to 60. So, sa pool niya pa rin yung 80 to 60. Okay, andun pa rin, sa pool niya pa rin. Ngayon, anong ginawa ngayon ng market? Okay, anong nangyari? Bakit hindi nagtuluyang bumaba? Okay, ngayon, sa tingin ko, okay, sa analysis ko, okay, important zone dito sa area na to, itong 4150. Okay? Lagay ko na lang dito, important zone is 4150. So, kung mabibreak niya yan, tapos yung ginagawa niyang higher high, higher high, higher high. Okay? Kasi ito yung higher low niya. Ito yung higher low niya. Para sa akin, kaya nakalagay dyan is important zone. So, kailangan hindi niya yan tapikin o hindi niya yan basagin. Para sa continuation. Maaaring nga ang ginawa ng market dito ay nagkaroon ng sideways. Sideways to na, ayun nga, pag sideways, alam niyo naman, pabalik-balik lang yan. Kung nasaan yung resistance, nasaan yung support, doon lang siya ulit babalik. Okay? Ngayon, kung bakit ko nasabi, kung bakit ko nasabi na important zone yan, yun nga, sabi ko nga kasi nga, siya yung higher low. Bago niya basagin to. Kumbaga, ganito. Papakita ko sa market. Okay? Ito kasi. Makikita nyo dito, okay, break. Yan. Tapos, gumawa na naman siya ng panibagong higher high niya. And then, nag-create na naman siya ng higher high. Okay? Okay natin dyan. Ito ay higher high. Siyempre, ganun na rin dito, higher high, higher. Hanggat nag-create kasi siya ng higher high, ibig sabihin, uptrend pa rin. So, nasaan yung higher low niya? So, napakalaki lang talaga ng higher high na ginawa niya rito. Okay? Umabot pa nga siya hanggang 64. Yan. Okay? Lagay natin dito is last higher high. Okay? Ito yung huling ginawa niyang higher high. Okay? Yung higher low niya, kitang-kita naman natin, di ba? Ito. So, umabot siya hanggang 54, pero 50 para mas okay tayo. Mas gusto natin yun. Kung tatapikin niya yung 50, okay. Kumbaga, talagang basag, pwedeng magkaroon ng sa SMC choke, reversal, o kaya sign of weakness, di ba? Okay. Ngayon kasi, hindi porket kasi sinabi na important zone, ito, ganyan, ganon. Dapat, dito kasi nabubuo yung strategy kung paano mo tinitingnan yung market.
'Di ba? Yung strategy na paano ka papasok sa market. Hindi porket na, sabi ni ka-Trader J, o sabi ng mga broker, ang important zone, 'di ba? Kumbaga, may isang mga broker kasi nagbibigay sila ng mga signal andoon. Kumbaga, depende kasi sa strategy mo kung paano mo papasukin yung market. Okay? Dito, nakakita kasi ako dito ng napakaganda. Which is, una, sa lower time frame, punta tayo sa M15. Yan. Sabi ko nga nung una yung paliwanag ko, nagkaroon dito ng double top, which is, ito siya. Ito. Sa area na to. Tapos, nagkaroon ng SL hunt sa area na to. Yan. So, ito ay, lalagyan natin ng D-top. Double top. Okay, sa area na to. Tapos, nagkaroon dito ng SL hunt. Kumbaga, talagang, alam mo naman kasi ang market, hindi talaga. Pag nakakita yung ganyan, lalo na pag umaangat, tapos magkakaroon ng signal ng pattern pababa. Kumbaga, nagkaroon ng change of character, kasi yung change of character clearly na kapag na-break niya yung ginagawa niyang di ba? Pero dito, para sa akin kasi talaga ang reversal is head and shoulder, double top, double bottom. Okay? Yun. So, nakita natin yan. Tapos, syempre, hindi ko pa nga kasi na ituturo sa inyo to, yung may liquidation na ganito, kumbaga sa ICT or SMC, liquidation, SL hunt, diba? Binabanggit ko lang yan. Pero sa akin kasi to SL hunt, kumbaga talagang hindi siya papayag eh. Diba? Guguluhin niya yung mga retailer na tulad natin para maguluhan kung ano yung ginagawa niya. Okay, ngayon nakita natin yan, pero hindi naman niya binasag eh. Hindi siya nagkaroon ulit, kumbaga hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para yung body candle natin umabab doon. Okay, umabab doon. So para sa akin to ay double top pa rin. Okay? Double top pa rin 'yan. D-top pa rin ang nilagay ko diyan, D-top. Okay? Ngayon, ang neckline ko ito. So nung nakita ko 'yan, tapos nagkaroon dito ng consolidation, dito na po ako nag-entry. Dito ako nag-entry to sell. At nakuha ko dyan ay talagang namang paldo. Okay? Paldo. Kumbaga talagang nanalo ako dyan. Kumbaga, ito yung entry ko dyan. Short position, yan. Nang binalikan niya, yan. First TP ko nga dyan, ito lang eh. Ito. Tapos, nag-hold lang ako ng kaunti. Nag-hold lang ako ng, kumbaga, 3 entry. Yung isa, iniwan ko. Tapos, hanggang ma-hit niya yung TP ko dito sa area na to. Yan. Pero, totoo yan, hanggang 80 lang, nag-close na ako. Kasi goods na ako doon. Okay, goods na ako doon. Kumbaga, wala na akong doon. Kumbaga, mo yun, solid na yun. Solid na yun. Ang laki na nakuha natin dyan eh. Ang laking pips na nakuha natin dyan. Tapos, ang maganda nun kasi, within 2 days, 2 days lang yung hinintay natin din sa pool. Tapos, yung entry mo by entry ng pababa, sumapol pa rin. Kasi, ibig sabihin, hindi lang ako dito nag-entry. Nag-entry rin ako dito. Short position, nag-entry rin ako dito. Yan. Yun ulit yung target ko. Okay, tapos, pangatlong entry ko, nag-entry rin ako dito. Yan. Ganun pa rin yung position ko. So, nakatatlong TP hit tayo dyan. Okay? Siyempre, yung may magandang risk-reward ratio. So, ayun. Then, after that, hindi na ako nag-trade. Siguro, mga Thursday, hindi na ako nag-trade kasi nga, alam mo yun, goods na ako eh. Ngayon, tingnan naman natin yung market kung next week, saan pupunta. Diba sabi ko nga sa inyo, kapag nagkaroon ng consolidation above, doon sa 42.50, yan, itong 42.50, pwede. Yan. Yan, consolidation. Kumbaga, ang market magiging ganito. Yan. Pwede kasing tuloy-tuloy, biglang tumuloy-tuloy pataas. Okay? Paangat. Paangat hanggang mahit niya yung, siguro, first target niya natin, sabi ko nga, is yung 40,300. Yan. Pero hindi siya dumating doon. Balik lang tayo sa 1 hour. Okay? Para mas makita natin. Okay? Dito naman sa 1 hour, kitang-kita rin natin na nagkaroon ng double top. Tapos ito yung neckline. Okay? Ito, double top.
itong area na to, tatanggalin ko lang yung sa low time frame natin. Okay? Yung itong area na to. Yan. So, lalagyan ko lang to ng double tap. Yan, D-tap. Okay? Nagkaroon din niya ng double tap, kaya nung na-break niya to, tuloy-tuloy pababa. Okay? Sabi ko nga sa inyo, kapag ganito, na may ganitong eksena, o kaya ganitong pattern ng market, ang target niya lagi ay yung last swing low ng market. Pero hindi siya kasi nangangahulugan na meron ng reversal o change of character. Pero pangkaraniwan, hindi naman pangkaraniwan, pero kapag kasi nagkakaroon ng double tap, that is magandang sign of reversal. Pero kasi to dikit masyado. Okay, dikit masyado. Pero okay yan, goods naman yan, wala naman tayong problema dyan. Pero dapat kasi na-break niya tong area na to. Dapat to na-break. Okay? Break. Itong area na yan. 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 Yung area ng 4150, pero hindi niya nagawa. At hanggang ngayon, dinidepensahan pa rin ni market. Ibig sabihin, high chance pa rin na magkaroon ng strong buy. Okay? High chance pa rin na magkaroon ng strong buy. Kumbaga, andun pa rin yung buy position. Yan. Hanggang next week. Baka next week. Diba? Pwede nang kuhanin yung ano yan. Yung area na yan. Yung 3,000, 4,300, 4,320, 4,350. So, andun pa rin. Basta ang important zone ko, ibig sabihin ko, ito yung pinaka-importanting zone, yung 4150 natin. Okay? Kapag na-break yan, siyempre, asahan na natin dyan, pag breakout, di ba? Breakout, merong pullback. Yun. Pwede nga maging pullback hanggang dito sa 41.98. Okay? Pag break yung 41.50, pullback niyan, 41.98. Okay? Hanggang doon sa area na yun. And then, tingnan natin yung area ng 41, itong 4110. Yung 4,110. Okay? Yun yung area na pwede natin tignan. And then, kung sa kabuuan naman ng market, okay, kabuuan naman ng market, after niya sigurong ma-hit, kasi nga, kitang-kita pa rin dito sa H4 na mayroong, okay, eto, BOS. Di ba? Nabasag niya. Ngayon, ang tanong, hanggang saan ng retest? So, dito, gagamit tayo ng Fibonacci retracement. Mula rito, hanggang dyan. Sa 4164 na narating niya. So, kitang-kita natin dito na yung 4100 o 4110 talagang pasok na pasok sa golden ratio natin. Okay? Yan. Pasok na pasok sa golden ratio natin. Yan. So, pwede pang umabot hanggang 4082. So, kapag nandyan ba, Sir, ka-Trader J, ano ba dapat nating hintayin? Siyempre, yung strategy mo. Yung strategy mo kung paano ka humahanap ng pag-entry mo to buy. 'Di ba? Kasi kaya nga nauso yung strategy. 'Di ba? Doon ka papasok. Kapag nakita mo siyempre yung strategy mo sa area na yon. For example, sa area na to, nakita ko yung strategy ko. Mukhang aangat nga. Kasi kapag ganito yung strategy ko, ang ibig sabihin, aangat to. Kapag hindi siya gumagawa ng ganito, tuloy-tuloy pang pagbaba. So, kaya napaka-importante na meron kang strategy pagdating sa market. Okay? Hindi porket kasi tumama na dun dapat naangat na Hindi ganun kabilis. Hindi ganun kabilis. Okay? Hindi siya ganun. Lalo na 4 hours candle. Siyempre, meron yan yung isang candle niyan, ilang oras . Diba? So, kung 1 hour ka tumitingin, hindi maganda, maghanap ka muna ng magiging pattern niya. O talagang, kasi sa iba, di ba, doji. Di ba? Well, okay naman yung doji kasi nangyari naman sa 1 hour. Pero hindi ako ganon. Hindi ako naghanap ng doji. Wala akong doji, walang ganon, walang candlestick sa akin, walang ganon. Talagang more on pattern.
candle pattern, kumbaga market pattern, yan, yung mga ganon, yung ano ko, yung strategy na meron ako. Tapos yun, at tingnan natin hanggang next week. Total, nabanggit ko naman na lahat. Nabanggit ko naman sa inyo kung ano yung target ko. Tapos kapag sa pagbagsak, target natin, nalagay ko lang ulit dito. Unang-una, 41 110. And then, pwede pang umabot hanggang 4180. Okay? So, hanggang doon. So, para sa akin, sa kabuuan, dito, sa H1, important zone natin ay yung 4150. Sa kabuuan naman, ang pinaka-importante natin ay yung kabuuan sa high time frame naman, ang pinaka-importante natin ay yung third, tama ba? Okay, yung 400. Okay, yung 4,400 tuloy. Yung 4,000, yung 4,000. Basta yun. Yun yung pinaka natin, yung pinaka-importante natin na zone. Ito. Yan. Ang pinaka-importante zone natin. Kasi sa high time frame, sabihin natin sa 2 hours time frame, ayan, makikita natin yan. So dito, nagsimulang umakyat yung market at nagkaroon siya ng BOS. Ibig sabihin, na-break niya yung currently na higher high niya. Okay? Kasi nga, di ba, pag nagkakaroon nga ng reversal, ibig sabihin, kapag nakakita ka ng choke, ibig sabihin, yung downtrend, from downtrend, nakakita ka ng choke, yung higher low o yung lower low niya, magiging higher low na. Okay? So, yun. See you next week. Bye-bye.